hindi lahat idol ng mga paranormal expert at mga paranormal investigator ay totoong natutuklasan yung anumang mga kababalaghan sa lugar na kanilang pinag-e-exploran. Alam nyo kung bakit? Yan ang pag-uusapan natin sa tagpong ito. Bueno mga idol, bago ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Hapon naman at medyo pakulimlim na. Pag-usapan natin yung paksa na tinalakay ko kanina tungkol doon sa ating mga idol na paranormal expert at paranormal investigator. Alam niyo ba mga idol, isa lang ang pinaniniwalaan kong paranormal expert na talagang nakaka-sold out at nakakatuklas ng mga bagay doon sa kanilang pinag-e-exploran, na kung ano pa man yun, talagang natutuklasan nila. Pero yung mga nakikita kong paranormal expert natin sa ngayon, yung mga napapanood ko, wala yan, idol, hindi ko pinapaniwalaan yan. Bakit? Lalo na yung mga gumagamit ng gadget, hindi ko pinapaniwalaan yan mga idol. Kasi mga idol, ang isang lugar na may mga kababalaghan na gusto nyo tuklasin kung talagang kayo'y paranormal, kailangan magsama kayo dyan nung tao na may third eye at nakikita yung buong paligid o yung kabuuan ng area. Pero kung wala kayong kasamang ganon, puro panlilin lang ang aabutin nyo. Lalo na yung gumagamit ng gadget, tutuklasin yung mga espiritu na di umano espiritong ligaw, mga kaluluwang ligaw sa lugar na yan. Malabo po yun, idol. Dahil nabanggit ko na yan, ang mga gadget hindi kayang sumagap ng isang espiritu. Bakit? Ang espiritu walang kalagayan, walang likas, walang anyo. Ang tanging magagawa lang ng espiritu, kung gusto nyo talagang matuklasan at makausap yan, papasukin nyo isa sa mga kasama nyo. Yan. Pero kung hindi nyo papapasukin at kakausapin, malabo nyo matuklasan yung lugar na yan. At lilinlangin kayo dyan ng mga elemento na nariyan sa lugar na yan. Alam niyo ba yung mga nasasagap ng gadget nyo? Hindi naman yan espiritu elemento yan. Bakit? Ang elemento may sariling kakayahan, may sariling anyo, at may sariling lakas na enerhiya. Hindi kagaya ng espiritu, wala. Walang kakayahan yan. At yan, pag nagpakita sa inyo, aanyuhan lang yung imahen ng namatay dyan. At hindi nyo yan makakausap. Split seconds, mawawala sa harap mo yan. Pero ang elemento, pag nanggaya at nag-anyo, makakausap mo. Lilinlangin ka niyan. Pag tinanong mo kung siya yung namatay dyan, sasabihin niya siya yun. Pero kung meron kayong kasama na meron dito, wala makakapaglihim. Bakit? Mga idol, nung kapanahonan ng bayaw ko, dati rin kaming paranormal expert na tumutuklas ng ganyan. Pero may kasama kaming meron dito. Sa labas pa lang ng area, pinapasuri na namin kung sino nasa loob at kung ilan sila at kung ano-ano at kung nasaan lugar. Yan, kapag meron kayong kasamang meron dito, tunay na meron dito madidiscover nyo ang isang lugar. Pero kung wala kayong kasamang ganon, lililangin lang kayo ng mga elemento dyan. Bakit? Karanasan namin yan Nung minsan kami nag-explore, wala kaming kasama, hindi namin nakasama yung kasama naming with third eye.
O, mabuti lang, yung bayaw ko, talagang malakas ang pakiramdam. Pinuksa sila lahat. Wala kaming napala. Ang sabi ng bayaw ko, lahat kayo rito, manlilin lang, sinungaling. Dapat sa inyo dito mawala. O. Kaya yung bahay na pinuntahan namin, sa halip na madiscovery namin kung ano may kababalagan doon, wala. Bakit? Inubos ng bayaw ko, pinuksa lahat. Yung naroon doon. Puro elemento nandun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga idol. Kaya yung mga napapanood ko sa mga kapwa natin paranormal, hindi ako naniniwala doon na nakakausap nila di umano yung espiritu ng namatay. Kaya tandaan nyo, yung gadget na ginagamit nyo, hindi yan makakasagap ng espiritu. Ang masasagap niyan talaga elemento, hindi espiritu. Bakit? Walang kakayahan ng espiritu eh, para pumasok dyan o pagalawin yan eh. Alam nyo ba ang kakayahan lang ng espiritu? Kapag ka meron siyang pinasukan isa sa inyo. Yan. Nangihiram ang espiritu ng enerhiya ng kapwa natin tao. Yan ang tandaan nyo mga idol. Pero ang elemento, hindi yan kailangan manghiram. May sarili yan. Bagamat hindi nyo nakikita yan, may sariling anyo yan. At kung magpakita man sa inyo yan, baka kayo mismo mataranta. Bakit? Iba ang anyo niyan. Oo, nakakatakot. Pero pwede rin sila mag-anyo ng maganda na itsura. Pero yung tunay nilang anyo, kung ipapakita sa inyo, baka mataranta kayo. Yan, ikwento ko lang sa inyo yung barkada ng pamangking ko, ng pinsan ko, sa beach. Overnight sila. This oras ng gabi, sila na lang ang gising, ang ingay-ingay nila. Nabulabog yung mga elemento na naroon. Nagalit. Alam nyo, nagpakita yung matanda. Galit. Winarningan sila, sabi sa kanila, kapag hindi kayo umalis sa oras dito, yung masamang mangyayari sa inyo. Right there and then, this oras ng gabi, lumaya sila. At ang mabigat pa, hindi pa nakontento, sinundan sila. Tumuloy sila doon sa bahay ng kasama nilang mayaman, malaking bahay, at doon nila tinuloy yung kanilang kasiyahan. Sinundan sila hanggang doon. At ang sabi ng elemento, binulabog nyo kami, hindi na kayo makakatakas sa amin. Iisa-isay namin kayo, lalo ka na, sabi doon sa barkada ng pamangking ko, anong pinsan ko, lalo ka na, uunahin kita. Ayun. Kaya nakakatakot mga idol yung elemento kapag nagalit. Tandaan nyo yan. At kung wala kayong sapat na kakayahan, mahirapan kayo dyan. Nananakit siya, pumupuksa yan. Kung hindi nyo siya kayang puksain, kayo pupuksain yan. Kaya hindi basta-basta mangangahas ka sa mga ganyan. Maging si Ed Kaluwag, sinasabi yan. Mag-ingat kayo sa inyong pinag-i-exploran. Bukod pa dyan, yung Diablo, nanariyan. Alam niyo ba yung mga masamang espiritu? Pag pinakilos ng Diablo yun, kasangkapanin pati yung mga elemento ron, tapos kayo dyan. Oo. At kung wala kayong sapat na kakayahan, baka hindi na kayo makaalis. Baka may masawi isa sa inyo. Ayan, sinasabi ko lang sa inyo ang totoo mga idol, dahil yan, karanasan namin. Pero kung meron kayong kasamang meron dito, wala makakapaglihin. Pag sinabi ng kasama nyo meron dito, ituturo niya, yan. Siya nakakakita ng lahat ng bagay na hindi nyo kayang makita. Maging mga elemento, hindi makakapaglihim dyan. Kaya yung iba napapanood ko, bigo sila. Tawag sila ng tawag, kinakausap nila, akala nila yung kinakausap nila, yun na yung talagang namatay sa lugar na yun, na humihingi ng tulong. Mali, hindi po. Tandaan nyo ang elemento pag nanggaya. Solid. Lahat ng katanungan nyo kayang sagutin. At, lalo na pag humalo ang Diablo. Yun ang nakakatakot. O yung poltergeist, nabanggit ko na yan, hindi yan basta-basta elemento, Diablo yan. May kakayahan yan. Magpakita sa tunay na anyo, o hindi man tunay niyang anyo. Nangyari na kay Kaed dyan, doon sa pinuntahan niya. Sinubok siya ng Diablo.
Di ba? Binantaan nga siya na pag bumalik ka rito. O, di ba? Napanood ko yun, yung ano niya na yun eh. Yung explore niya na yun. Nanghina siya, nandambot siya. Hanggang sa pagbalik nga niya, nagpalakas muna siya, nagsama siya ng yung tinatawag na pastor o ministro na marunong sa Biblia, marunong magpalayas. Kaya mga idol, mahirap yan. Sinasabi ko lang sa inyo, iba ang espiritu, iba ang elemento. Ang elemento, iba-ibang uri yan, tulad ng mga engkanto, kapre, maligno, at iba pa, mga kauri niyan. Delikado yan, pero ang espiritu, isang klase lang. Oh, at walang kakayahan. Nangihiram lang yan ng enerhiya sa atin. Kaya nga, nakakatakot yan sa espiritu, tawag kayo ng tawag, baka isa sa inyong pasukan, mamimirwisyo yan. Di ba? At kung walang marunong magpalayas, paano na? Oh, buti kung kasama nyo si Kaed. Yan, medyo matindi yan. Naniniwala ako dyan kay Kaed. May kakayahan yan. Pero kung wala kayong kasama may kakayahan, maging si Kaed, tatapatin ko na kayo, nalilin lang. Nalilin lang siya. Kala niya, kinakausap niya, espiritu nung namatay. Pero hindi niya alam. Kung hindi elemento yung kausap niya, diablo. Pero kung meron kang third eye at nakikita mo siya, yung kasama niyo may third eye, yun ang makakapagsabi. Hindi espiritu yan, elemento yan. I-describe niya pa, itsura sa inyo. Ngayon, kung merong marunong pumuksa sa inyo, sampulan niyo agad yun. Pag itinuro nung may third eye kung nasaan siya, bugahan mo yung daliri nun. Gamitan mo ng spreketik na pamuksa. Kailangan dyan sa ganyan kasi magsasample ka. Dahil pag hindi ka nagsample, hindi kayo makakatakutan. Oh, totoo yun. Pero, kung marunong ka, kaya mong puksain sila. Yan naman mga idol, yung mga elemento, sa totoo lang, wag lang kasangkapanin ng diablo at wag lang pakilusin. Madali lang yan, puksain yung mga yan. Pero kahit nakasangkapanin ng diablo yan, kapag nagsample ka at may pinuksa ka dyan, mismo yung diablo, mangingilag yun. Bakit? Baka pati siya, siyapulin mo eh. Ang diablo mga idol, lalo't hindi naman siya talaga yung si Satanas. Si Satanas hindi pwede puksain hanggat hindi naghuhukom. Ang Diyos lang ang makakaano dyan. Pero, marunong mangilag yan kapag marunong ka. Kailusin yung mga liporas niya pag pinuksa mo. Medyo mangingilag sa'yo yan. At kung talagang matindi alam mo, hindi ka naman niya kayang puksain eh. Hindi ka rin niya kayang galawin. Yan mga idol, kinukwento ko lang sa inyo kasi hindi ako para normal expert, pero nakakasama ko yung bayaw kong paranormal sa mga ganyang exploration. Hindi lang basta mga abandonadong building at abandonadong bahay ang pinupuntahan namin, maging mga gubat, ginagulugod namin. Kasi yung bayaw ko naghahanap ng yung tinatawag na anting-anting. Antingero yun eh. Kaya kung pag-uusapan lang tungkol sa gamit, tad-tad yun. Kaya maging diablo, takot dun eh. Oo. Kaya napagkukwentuhan lang naman natin mga idol, kasi nga nakikita ko at napapanood ko sa ating mga kapwa paranormal. Kaya naawa ko minsan sa kanila. Oo, nalilin lang. Kausap ng kausap, hindi naman pala yun ang dapat kausapin. Isipin mo yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong malaman yung lugar na yan, kung sino talaga nandyan, magsama kayo nung meron dito. Ngayon, para matiyak nyo na meron talaga siya rito, suriin nyo siya. Idol Bungs, alam ko debunker ka. Kapag kayo nagsama ng meron dito, magdala ka ng mga bagay sa bag mo na hindi niya alam kung ano. Ipasuri mo yung bag mo. Kapag nalaman niya kung ano laman ng bag mo at nasabi niya ng totoo kung ano nasa bag mo, paniwalaan mo yun. Kasi ang isang meron dito mga idol, dahil pa extremasin. Oo. Nagagalugad niya lahat yan. Hindi mo kaloob-looban ng katawan mo eh. Kaya nga pag meron kaming ginagamot, yung bayaw ko,
Pag sinama namin yung may third eye na yun, sinasabi agad niya, halimbawa yung sakit ng tao, hindi para sa doktor, sinasabi niya. Hindi yan para sa doktor, lalang na masamang ano yan. Oh. Pero pag para sa doktor, sinasabi rin niya. Meron nga kaming ginamot, wala nang baga. Sinabi niya, wala tayong magagawa dyan, wala nang baga yan. Eh isang dating manginginom pala. Ngayon, napagkabalan nila na sinalbahe. Oh, nung puntahan namin, pinasuri namin doon kasama naming may third eye, kung ano nakasapi, kung anong ginawa. Ang sabi, wala, normal yan. Sira na baga niyan. At hindi na yan tatagal. Ay, kung doktor ang susuri, nasa stage na eh. May stage 4 na eh. Kaya yung bayaw ko, kapag kami may pinuntahang lugar at merong gustong diskubrihin, lalo't merong gustong i-resolve yung mga bahay na may mga namimirwisyo, sinasama namin yung dati namin kasamang may third eye. Pero mula nung maghiwa-hiwalay na kami, ewan ko kung nasaan na ngayon yun, dahil yung bayaw ko naman, sumakabilang buhay na rin, kawatak-watak kami. Oh. Kaya yung mga napapanood ko sa ating mga kapwa paranormal, hindi ko naman dinidibang sila, hindi ko sila inaano yung kakayahan nila. Pero, kinukwento ko lang. Balik tayo doon sa barkada ng pamangking ko. Alam mo, kinabukasan, pinatawag ako nung pinsang ko. Sabi niya, Yet, tignan mo nga, sabi niya si ano, barkada niya nilalagnat, inaapoy ng lagnat. Nung hawakan ko, sabi ko, tinanong ko ano nangyari, kinuwento niya. Sabi niya, Tito, yung pinuntahan namin, meron nagpakita sa aming matanda, nagalit. Pinalayas kami nung gabing yun. Umalis naman kami, pero doon sa pinuntahan namin bahay ng barkada namin, bumuntot siya. At ang sabi niya, hindi na raw namin siya matatakasan. Iisa-isahin daw niya kami at uunahin nga daw ako. Sabi ko, ganon? Sabi niya, oo. O, kaya ka ba nun? Yung nga sabi niya, Tito, ito nga, nilalagnat na ako. O, siya may lagay niyan. Alam mo, ginawa ko doon, idol? Biniro ko pa yun eh. Ginamot ko yun eh, nistrikiti ko yun. Tapos meron akong gamit na pinasuot sa kanya, pinagamit sa kanya. O, tignan mo kung kaya ka. Ha? Paano? Makikibalita na lang ako bukas. Kung buhay ka pa o patay ka na. Matakot yun, sabi niya, Tito, baka pwede dito ka na matulog. Sabi ko, hindi pwede. Basta't panghawakan mo yung binigay ko sa iyo. Kinabukasan, pinuntahan ko umaga. Wala dun. Alam mo, sabi ng pinsang ko, maaga pa umalis, nagpunta ng Baclaran, nagsimba, para daw magpasalamat. Sabi ko, bakit? Hindi ba siya pinatulog magdamag? Ang sarap nga daw ng tulog niya, pero bago raw siya nakatulog, nagpakita sa kanya, yung matanda. Ang sabi raw sa kanya ng matanda, swerte mo at may humawak sa'yo. Hindi na kita gagambalain, pati ang mga kasama mo. Ganyan mga idol, mga elemento, alam nila kapag hinawakan mo ang isang pasyente at alam nilang matigas ka rin, hindi yan. Kasi ang kapangyarihan nila mga idol, may hangganan, tatapating mo na kayo. Hindi kagaya ng Diablo. Mas mahirap kalaban ng Diablo. Walang hangganan ang kapangyarihan nun. Ang mga elemento meron. Kasi ang mga elemento, mga idol, nabanggit ko na yan, hindi sila kaori ng Diablo. Meron silang sariling mundo na kinalalagyan. Kaya lang sila napapadpad dito sa mundo natin kapag lumabas sila doon sa tinatawag na portal o yung lagusan. At pag nakita nila ang isang lugar na maganda at nagustuhan nila, mamimirmi na yan dyan. Oo, lalo tahimik ang lugar, dyan na yan. Kahit ka sa bahay mo, pag nakusunodahan yung compound ng lugar mo, mamimirmi yan dyan. At sa bandang huli, mamimirmis yan. Kayo lalayas dyan pag walang marunong. Ganon, mga idol. Yan, kukwento ko lang naman sa inyo. Kasi nga, marami tayong napapanood na kapwa natin paranormal. Naawa ko minsan sa kanila. Kausap ng kausap, hindi naman yun ang dapat kausapin. Kaya, bibigyan kita ng tip, Idol Bungs. Magsama kayo nung meron dito.
magpupunta kayo sa isang lugar. Ngayon, pagdating nyo doon, sa labas pa lang, ipasuri mo na yung lugar. Kung sino nasa loob at kung ilan. Yun, pero bago mo siya, tiyakin mo. Maglagay ka ng mga gamit sa bag mo na hindi niya alam kung ano. Pasuri mo sa kanya yung bag mo. Kausapin mo rin yung mga kasama mo, ipasuri din yung mga bag, kung ano mga nakalagay sa bag nila. Pag nasagot ng tama, nung meron dito, yung laman ng bag nyo, paniwalaan nyo yun, tunay yun. Pero pag parang hula-hula lang, wala yan, sablay yan. Kasi mga idol, yung nakasama namin meron dito, talagang matindi. Antimano, pag pinuntahan namin yung bahay o yung lugar, sinasabi agad niya, paglabas ng may-ari ng bahay, di ba, inimporta kami, paglabas ng may-ari ng bahay, sasabihin agad namin, Manang, diyan ka muna. O Brad, diyan ka muna. Papasuri namin dito sa kasama namin yung loob ng bahay nyo. Ang tinatanong namin ganito, ilan ang kwarto ng bahay? O, pag nasabi niya, kung ilan ang kwarto, tatanungin namin yung may-ari, totoo ba? Hanggang sinabi niya, 4 ang kwarto, 2 sa taas, 2 sa baba. Pag nasabi niya ng gano'n, tatanungin namin, totoo ba? May 2 kwarto sa taas, may 2 kwarto sa baba. Pag sinabi ng may-ari, oo, meron. O ano-ano laman ng bahay. Sabihin mo, sinabi niya, meron TV, merong rep, may kung ano-ano. Yun, tatanungin namin ulit yung may-ari. Pag sinabing oo, sure. O, tsaka namin tatanong, sino nasa loob ng bahay na namimirwisyo. Pag sinipat niyang maigi yun. Pag sinabi niya, kagaya nun, sinabi niya, yung kwarto sa itaas, na malapit sa may hagdan, merong namamahay dyan. Ano yung espiritu? Hindi, elemento yun. Nagpapanggap na siyang namatay doon. Kasi yung bahay na nabili, dati na. Ay sabi nga, nung unang tumingin daw doon, yung namatay daw doon ang parang nagpapakita o namimirwisyo. Ay, nung pinasuri namin doon sa kasama namin Mr. Day, elemento yan, sabi niya. Bago pa kayo dumating, nandyan na yan, namahay na yan. Kaya nang bubulabog yan para walang tumira. Gusto nilang maalipin at masolo nila yung lugar. Tapos sabi niya doon sa may kabila, sa may CR, sa baba, meron din dyan. Ilan silang nandito? Tinanong yung bayaw ko. Sinabi, 4 sila. O sige, Beno. Pasok tayo. Pagpasok namin, sabi nung may third eye, itong kwarton to. O, sige, turo mo. Pag inistrikitik ng bayaw ko, yung loob ng bahay, hindi na makakatakas yun. Wala na makakaalis doon. Wala makakaalis. O paano? Matagal ka na pala namamahay dito at namimirwisyo. Ha? Kapag kami nakarating sa isang lugar, nakagaya nyo, katapusan nyo na, paalam ka na, pinuksa yun. Isa-isa yun. O pinuntahan namin yung sa may CR. Wala ka mapagtataguan, sabi ng bayaw ko. Ituro mo, sabi doon sa may third eye. Tinuro. Bawat bugahan ng bayaw ko yung daliri ng may third eye na tinuturo niya kung nasaan. Buksa. O nung maubos yun, sabi niya, wala na. Kaya lang, sabi niya, doon sa may likod, may punong malaki roon, paminsan-minsan may dumadalaw doon. O, tawagin mo na yun. Para pati yun, tanggalin na natin. Mabait naman daw. O sige, tawagin mo, kakausapin natin. Kinausap ng bayaw ko. Huwag ka mamimirisyo rito. Kung gusto mong mamalagi. Kung nakita mo yung ginawa namin sa mga salbahe rito, mangyayari sa iyo yan. Nangako naman. After 3 days, bumalik kami. Tinanong namin kung may naramdaman pa sila. Wala na. Ganyan, idol. Kaya ang tunay na paranormal, yung may kasamang may third eye. Hindi nyo masusolve ang problema pag wala kayong may kasama dito. Lilinlangin lang kayo ng mga nariyan. Lalo kung aasa lang kayo sa gadget, patay kayo dyan. Oo. Balikan natin yung kinukwento ko. Nung magkausap kami nung barkada nung pinsang ko, ang sabi ko sa kanya, ano nangyari? Ang sabi niya, Tito, nung bago ako nakatulog, nagpakita siya. Pero hindi na siya galit. Nakatitig siya, sabi niya,
maswerte kayo. May umawak sa inyo. Hindi ko na kayo gagambalain. Pero wag na kayong gagawin ulit doon. Winarning nga sila. Wag na kayong gagawin ulit doon dahil baka hindi na kayo makaalis. O sabi ko, nag-warning pala. Wag na kayong babalik doon. Sabi niya, tito, hindi na kami babalik doon. Mula noon, hanggang ngayon, hindi na nagpakita. Tapos, niyaya niya ako doon sa bahay ng tropa niya. Nagkaharap-harap kami. Nagpasalamat yun sila. Noong unang gabi daw, nagpakita sa kanila yung matanda. Sinabi nga, isa-isahin daw kami. Kaya medyo parang isa-isa na kami parang nilalagnat sa mga katawan. Pero nagtaka kami, kinabukasan, maganda pakiramdam namin. Ay paano nga nung gabi? Sabi nung kasama niya, paano nung gabi? Nagpakita sa akin. Hindi na raw tayo bubulabugin, wag lang tayong babalik doon. Kaya winamingan ko. Huwag na kayong babalik doon. Kasi pag bumalik kayo doon, kayo na naghahanap ng ikapipinsala nyo. Hindi na sila bumalik doon, umanap sila ng ibang beach. Tandaan nyo, kahit saan beach, kahit saan kayo magpasyal, magpunta, yung mga elemento na riyan. At yan, kung saan ang mataong lugar, nandyan yan. Nakikihalubilo yan eh. Kaya pag nabulabog sila pagalit. O yan, Idol Bungs. Shoutout sa'yo. At saka iba pa natin mga idol dyan. Shoutout din kay Idol Ed Kaluwag. Hinahangaan ko yan. Isa sa matinding paranormal expert yan. Very humble pati yan. Pero minsan, sa totoo lang, tumasablay din yan. Huwag magagalit sa akin si Idol Ed. Napapanood ko minsan yung mga ano niya. Sumasablay din. Kasi nalilin lang siya eh. Akala niya yung kinakausap niya, yun na yun eh. Hindi niya alam. Elemento lang yung nakakaharap niya. Nililin lang siya. Pag ginamit ka ng Diablo elemento, kasi ang Diablo, lahat ng tao doon sa loob ng bahay, kilala ng Diablo yon. At alam ng Diablo ang galaw ng mga tao ron. Maging kung sino man ang namatay doon na gustong kasangkapanin ng Diablo, alam ng Diablo yung pagkatao nun. Yan. Kaya minsan, ang idol natin si Kaed, nalilin lang siya minsan. Pero bilib ako dyan, kaya niyang kontrolin. Yung mga gusto niyang kontrolin. Sa best ko napanood nga yan eh. Doon sa, hindi ko alam kung anong lugar yung pinag-exploran niya na talagang dinali siya ng Diablo ron. Dinali siya doon. Buti nga, nakauwi pa siya, nakaalis siya. At sinabihan nga siya, pag bumalik ka rito, kukunin na kita. Kaya mga idol, yung mga poltergeist, Diablo yan eh. Merap kalaban yan. Pag wala kang sapat na kakayahan dyan, papatayin ka niyan, pupuksayin ka niyan. Kaya yan ang kinakatakutan ng mga iba natin mga paranormal expert. Pero sa mga napapanood ko sa mga paranormal natin na expert, wala pa silang nakakaharap na ganyan. Puro panlilin lang. Puro panlilin lang yung mga nakakaharap nila. Kahit si Jay Costura, hindi ko pinaniniwalaan yun. Kulang ang kakayahan nun. Mahilig yun sa code reading. Iko-code reading ka nun para malaman niya yung kabuuan ng bahay mo. Kahit hindi basta-basta nagko-code reading, talaga sinusuri niya. Kaya lang minsan nalilin lang siya. Nalilin lang siya. Yan lang masasabi ko mga idol ha. Shoutout ulit sa'yo, Idol Bungs. Idol na idol talaga kita kasi skeptic ka eh. Nung una nga, sa totoo lang, galit ako sa'yo eh. Sabi ko, ba't nakikialam ko doon sa mga nag-i-explore? Di ba? Pero nung pag-aralan ko yung mga tirada mo, may point ka. May point. Tama yung ginagawa mo. At doon ko na pag-aralan na talagang may mga idol tayo na talagang palpak. Kahit kasi ako, sinusuri ko rin yung mga video nila, meron talagang palpak. Nakikita ko eh. Lalo pag may mga kinakausap sila na di umano eh, espiritu nung namatay. Tandaan nyo mga idol, yung mga namatay, hindi mo na makakausap yan. Hindi na. Bakit? Nabanggit ko na yan eh. Ang tao, nilalang ng Diyos, binubuo ng tatlong kalagayan. Una, itong katawan na physical, nabanggit ko na yan. Pangalawa, yung kanyang espiritu, yun ang buhay.
Yung pangatlo, yung kaluluwa. O, pag namatay ang tao, ulitin ko naman, pag namatay siya, bumabalik ang espiritu niya sa Ama, sa Diyos. Kaya, namamatay ang kanyang katawang pisikal. Ngayon, yung kaluluwa, nananatili ba? Gumagala? Naliligaw? Kasamang namamatay. Yung kanyang kaluluwa. Bakit? Ano ba lumalarawan sa kaluluwa ng tao? Bakit nilagyan ng Diyos ng kaluluwa ang isang tao? Kasi, yung tao, pag binigyan ng Diyos ng buhay at walang kaluluwa, parang robot. Galaw lang ng galaw yan. Hindi mo makakausap yan. Hindi mo mauutusan. Parang wala lang. Walang silbi. Bakit? Walang kaluluwa eh. O ano lumalarawan sa kaluluwa? Yung kanyang puso't kaisipan. Damdamin. Pakiramdam. Pangunawa. O karunungan. Yan ang sangkap ng kaluluwa. Kaya nakakausap natin ang isang tao. O di ba? Anong katunayan? Na pag namatay ang tao, pati kaluluwa niya, patay na. Subukan mo yung namatay. Kamamatay lang, kausapin mo. Wala, di ba? Kasi kung buhay ang kaluluwa nun, magsasalita tayo kahit patay na siya. Nakahiga siya, patay na siya. Wala na, patay na yung katawan ko. Ganun yun. Kaso pag namatay nga ang tao, kasama yun eh. Kasamang naglalaho yun. Ang hindi lang namamatay sa tao yung kanyang espiritu. Bakit? Bumabalik sa Ama yan eh. Kaya sana mga idol maunawaan ang iba natin mga paranormal expert. Huwag kayong kakausap ng ano-ano mga espiritu. Wala kayong makakausap na espiritu ng namatay. Puro panlilin lang ang aabutin nyo. Dahil bakit? Ang espiritu na isang namatay, bumabalik sa Ama. Siya may-ari nun eh. O ngayon, sino nakakausap nyo? Espiritu ng Diablo. Masamang espiritu. Diyan nga pumapasok ang Diablo dahil sa paniniwala nyo eh. Na may mga espiritong ligaw, kaluluwang ligaw. Yan. Yan ang tatrabahuhin niya para lalo kayong lubos na maniwala. O, di ba? Yan, pinapaunawa ko lang sa inyo mga idol kasi kapwa naman tayo may karanasan at may kaalaman sa tinatawag na paranormal. Pero nabanggit ko na nga doon sa ano kong video, galing ako nung nakaraan sa Cavite, kung hindi lang dahil doon sa sipag ko na pinirwisyo ng mga elemento ron, wala na akong pakialam sa mga ganyan. Hindi ko na pinapakialaman yan. Ang katiwiran ko, wag mo na akong perwisyo na pamilya ko. Wala akong pakialam sa'yo. At hindi kita pinaniniwalaan kung sino ka man. Di ba? Ganun lang mga idol. O Beno, salamat ng marami at sa nagkikita itong ating kwentuhan ay sinamahan niyo ako. Sana kahit paano nakapulot kayo sa akin ng konting idea. Idol Bones, kung meron kang gustong i-comment o i-debunk dito sa video ito, call, nasa sa'yo yun. Alam ko naman eh, yan ang trabaho mo eh. Diba, tama? At hindi ako magdadamdam kung meron kang sasabihin sa akin, Paul. Kung meron kang mga sasabihin sa akin na mali doon sa mga ikinuwento ko o inano ko. Hindi kita kukontrahin doon dahil alam ko, skeptic eh. Trabaho mo yan, di ba? At alam ko, marunong ka rin sumuri. Di ba? Tama? Paano ha, idol? At sa mga iba pa nating idol dyan, lalo doon sa mga kapwa natin paranormal na investigator. O sa mga ghost hunter natin, ghost explorer natin, shout out sa inyo lahat. Ha? O ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Masamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!